Hello! Magandang hapon uli sa inyo mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan ng mga posts at videos. Unahin natin to, no? Ano bang magandang unahin sa dalawa? Sa tatlo pala. Tatlo ito eh. Unahin nga natin ito muna, ito video. Nakatingin ba si Kuya? Si Elias J yun di ba? Hindi siya nakatingin. Kita nyo? Hindi tumitingin si Kuya. Ulitin natin na. Tamo hindi siya nakatingin eh. Oink! Alam mo traffic ba't kasi singit? Ako ba may kasalanan? Sumingit ka. May kasalanan ako. Traffic di ba? Ba't ka nasingit? Traffic ka. Nakatigil ako pa magagalit. Bumaba ka dyan. Maghahamon na lang no? Isa maghumi ka ng pasyensya eh. Siya pa yung... Gusto humi ka ng pasyensya, ako pa sisisihin mo. Alam mo traffic eh. Pasan lang boss, susunod. Sabagay, tama din naman ang ginawa ni Kuya Ryder. Kasi unang-una baka dayo lang siya dyan, di ba? Pero ito kasi yun, for me, no, parehas silang may mali. Kasi, ewan ko kung nag-driving school kayo, no, unang-unang tumatak sa isip ko sa driving school, laging defensive driving ka dapat eh. When you say defensive driving, palagi ka dapat may ina-anticipate na may mangyayaring hindi maganda. Tingnan natin definition ng defensive driving. Dagdag kaalaman din sa atin ito. Defensive driving. Ayan o. Defensive driving is a proactive approach to road safety that involves anticipating potential hazards and taking actions to avoid accidents, even when the other drivers make mistakes. Parang ina-anticipate mo na palaging may mangyayari. 'Di ba? Pag defensive driver ka. Now, doon naman sa part ng tatawid, ang tingin kong mali niya naman doon. Diyos ko naman, pag tatawid ka, priority mo dapat yung titingnan mo. Tingnan mo naman Tamo, tatawid ka kung saan-saan ka nakakatingin. Alam mong may moving, hindi ka naman siguro tanga. Alam mo yung tatawiran mo ay daan. Alam mong may moving na sasakyan yan, di ba? Hindi mo pwedeng sisihin yung mga sasakyan dahil ginawa yung daan na yan para daanan ng sasakyan. Di ba? May mali ka rin. Actually, dito sa part na to, parang tingin ko ang pinakamalakas ang mali si tatawid eh. Unang-una, tama ba yung tawiran na yan? May tamang tawiran ba yan? Hindi naman, pagtatanggol kita kung yan ay pedestrian lane, di ba? Pero kung, lalo na kung hindi ka nakatingin, Diyos ko, yun nga ang dahilan eh, hindi ka nga nakatingin eh. Sa bagay, si Kuya, hindi, siguro kahit ako din siguro, hindi ko mahalata na tatawid yan eh. Dahil alam ko, may kanya-kanya tayong responsibility. Ako, tinitingnan ko yung dadaanan ko. Ikaw din dapat, yung pagtawid mo, titingnan mo din. Parehas tayo magtulungan. Diba? Tapos ang mangyari niyan, pag nasita ka dahil hindi ka nakatingin, sisisihin mo pa yung nagbusina sa'yo. Buti nga, nabusinahin ko na hit and run ka. Mas malaki ang problema nun. Diba? Tapos, ikaw pa yung mag-aangas-angas na ganyan. Sa bagay, feeling mo siguro marami kang tropa, may kausap ka eh. Baka may tropa ka doon, nababakapan ka pagka ikaw yung nadihado. Tapos, nung medyo napapahiya ka na, pabababain mo na ng motor at maghahamon ka na. Diba? Paano kung may baril naman yung rider?
Diba? Mahirap talagang kalaban ang pride eh, no? Lahat tayo may ganyan eh. Pataasan na lang ng pride eh. Buti binaba ni Ryder yung pride niya. Anyway, next issue. Ito, sa post ni Nico, Zainab Harake daw draws criticism over grammar slip in GMA Gala interview. Gala o gala, whatever. Social media personality Zainab Harake has found herself at the center of online buzz after a clip from the GMA Gala surfaced where she was asked about her dream travel destination. In the viral video, Zainab answered. Ito daw yung sinagot niya. Yung honeymoon trip na gusto talaga namin is from Europe. From Europe daw. The brief moment quickly caught the attention of netizens, many of whom pointed out the grammatical slip in her statement. Yung honeymoon trip na gusto namin is from Europe. Dapat ba to? Correct me, parang mahina din ako sa grammar eh. Yung honeymoon trip na talaga namin is to Europe. Trip is gusto talaga namin is trip to Europe. Dapat ganon, tama? Taglish kasi ito eh. So, ang sinabi niya kasi from Europe. So, dapat is trip to Europe. Diba? Ang gusto talaga namin, ang sinabi niya, oy, correct niyo ako ha, baka mali din ako ha. Dapat ang sinabi niya ba, yung honeymoon na gusto namin ay is trip to Europe. Hindi from Europe, 'di ba? Yun dapat kasi ang pinupuno niya ay from. Reaction poured across platforms with some users mocking the phrasing. Among the most circulated comments were from? Anong from? Wag na sana mag-English. While some defended Zainab, calling the criticism overly harsh and unnecessary. The incident highlights how quickly public figures can be scrutinized online for even minor language lapses. Na ganito kasi yan, agree ako both parties. Unang-una doon sa mga nagtatanggol kay Zainab na wala namang kwenta yon yung pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. 'Di ba? Yes, totoo naman yon. Kaya nga napaka-weirdo dito sa Pilipinas eh. Dito masyadong stricto sa grammar tsaka sa spelling. Dito kasi sa Pilipinas, sign ng pagiging matalino pag magaling kang mag-English. Kaya sometimes pag nagtatrabaho ka sa fast food or sa mall, yung mga customer mo, i-Englishin ka para magmukha silang matalino. 'Di ba? Pero sa kabilang banda, yung mga pumupuna, I think may maganda din naman silang, hindi lang naman siguro inggit, pero nakakatulong din yun kay Zainab na mag-improve. Kasi pag nababasa niya siguro na criticism na yan, pwede kasing mangyari na paghandaan niya na yan, mag-aral na siya ng maigi. Kasi ito na naman tayo si Zainab kasi ay hindi ordinaryong tao. Si Zainab ay maraming fans. Ito yung isa sa nakikita ako na makakatulong din kay Zainab pag nag-improve siya sa ganyan. Pag ina-idolize ka ng mga tao, lalo na yung mga bata, 'di ba? At naririnig sa iyo yung mga ganyang grammar, magiging standard sa kanila 'yan Magiging ikaw yung batayan ng mga bata. Ikaw yung pang-rebat. Naalala kong ganon. May commercial si Chris Aquino noon yung Kiwi yata 'yon. Hinahanap ko yung video noon Bago ako mag-reaction video, hindi ko na makita 'yun Lost media na yata 'yun Yung commercial ni Chris Aquino, galit na galit doon yung teacher namin sa English dati. Nung high school.
Kasi ang sabing ganon ni Chris Aquino, para sa mga shoeses daw. So, ibig sabihin, plural, di ba, pag nag-e-end sa S, lalagyan mo ng ES, plural na yung yung shoes eh. Di ba ang singular ng shoes, shoe? Tapos ang sinabi ni Chris Aquino, para sa mga shoeses ko, di ba? Galit na galit yung teacher namin. I mean, kasi ang nakukuha ko kasi doon, syempre maraming may idol kay Chris Aquino at lagi siya nakikita. Kasi pag celebrity ka or influencer ka, sa mga murang edad, ikaw kasi yung ikaw kasi yung standard ng katotohanan eh. Sa ayaw at sa gusto ng mga naririnig, sa mga nakakarinig sa akin. Ikaw kasi ikaw yung cool. So, sa mga nag-idol sa'yo, lahat ng gagawin mo, yun yung tama. 'Di ba? Pangilan-ngilan na lang siguro pagka matanda na yung nakakanood sa'yo at may saka ka pupunahin na, oy, mali yung grammar mo. Kaya deeper ito eh. Mas malalim ito kaysa doon sa sinasabi nila na hindi naman tayo perfecto lahat. Yes, nagigit ko naman yun. Nagigets ko yun. Gets ko yun na mas malala ang English ko dyan. 'Di ba? Pero naiintindihan ko din kasi yung part na pagka namihasa na mali-mali yung sinasabing ganyan. Magiging magiging katotohanan yan sa mga Sabi nga ni nabasa ko minsan or napanood ko si Brother Eli Soriano, sabi niya gano'n. Hindi ako member ng dating daan may point naman kasi yung sinabi niya. Na daanan ko yata sa YouTube na kapag hindi mo pinunod daw ang mali ay nagiging tama. 'Di ba? Pero kasi sometimes na yung pangongorek na ganito, minsan may halong inggit eh. 'Di ba? Yung naghahanap part na yun eh. Nasa taas kasi ito eh. Hindi na mawawala sa sa mga nasa taas. Kaya as much as possible kasi, aralin yung sinasabi. 'Di ba? Tama yung sinabi ng isa na wag na sanang mag-English. Kung hindi ka komportable, wag ka na mag-English. Yun ang pinakamagandang 'Di ba nung Miss Universe, meron tayong mga recently lang meron tayong mga Miss Universe na nag-interpreter na hindi tayo sanay dati, 'di ba? Kasi feeling natin mas may edge ang beauty queen natin pagka magaling mag-English. Pero hindi na ganoon eh. Marami ng bansa ang pwede namang intindihin na parang pagpapanggap na lang kasi 'yon kung talagang pipilitin mong mag-English kahit hindi ka naman komportable. Basta lagi niyong tatandaan, hindi naman sign ng pagiging matalino ang magaling mag-English. Paano kung laking mayaman lang pala yan, 'di ba? Sanay siyang mag-English pero bobo siya sa tunay na buhay. 'Di ba? When you say walang taong bobo ha. Ang bobo kasi expression. Pagka ang tao ay mahina umintindi, kasi ang literal na meaning kasi ng bobo talagang walang laman ng utak eh. Tingnan niyo sa diksyonaryo yung Pilipino. Pero wala naman talagang taong gano'n. Same as putang ina. When you say putang ina, hindi naman talaga puta ang nanay nung sinasabihan mo nun eh. Expression lang kasi yun. Kasi may mga sisita na naman niya, walang taong bobo. Wala talaga. Pero expression kasi yun eh. Yun ibig ko sabihin dito, pagka hindi ka komportable mag-English, wag na. 'Di ba? Maliban na lang kung foreigner yung kausap mo na may gusto kang ihatid na mensahe or kailangan sa trabaho, kung ikaw ay call center, 'di ba? Kailangan talagang pag-aralan mo 'yun. Pero pagka ikaw ay makikipag-usap ka lang sa kapwa mo Pinoy na magkikwentuhan lang kayo or interview na pwede ka naman mag-Tagalog, i-take mo yung opportunity na mag-Tagalog ka na lang. 'Di ba? Hindi naman nakakabawas ng 'yun. Hindi naman nakakabawas ng image mo 'yon. Speaking of English na yan,
Meron namang isa nagba-viral. Sana ba yung video na yun? Ito, panoorin natin So ito ay post ng teacher. Akala ko sa lesson lang ako may hirapan, pati rin pala sa pagtuturo ng pagbasa. So college professor ito. Akala ko siya yung estudyante, mukha kasing bata eh. Kuha ito ng isang college professor, caption ni Prof. Akala ko sa lesson lang ako may hirapan, pati na rin pala sa pagturo magbasa. Dapat yung pagbabasa na yan, hindi naman sa nung nag-college kami, yung mga kaklase ko sa Fatima, kahit medyo mahina ang ulo ng iba, walang problema sa pagbabasa eh. Pero yung mga ngayon, yung mga produkto na ngayon, parang bumaba talaga yung panoorin natin to ha. A-levels, consciousness, preconscious, and unconscious. Each of these levels corresponds, overlap with the three levels of awareness. With the three levels of awareness. With the three levels of awareness. Id, ego, and superego. Three levels. Psychology ba yung subject nila? Pero tingnan nyo, no? Parang kasi hindi naman sa kinakampihan ko yung professor kasi hassle din sa professor yan eh. Na supposed to be marami kayong matatakel kung mabilis makagets yung yung estudyante. Pero pagka ganyan, parang nakatungtong ng college yan na ganyan. Hindi ako sanang mamata, no? Pero hindi ganyan talaga yung mga estudyante nung araw eh. Yung sa math, isa ako sa mahina sa math. Naiintindihan ko yung math. Pero yung basic yung pagbabasa eh. Elementary graduate ka pa nga lang, dapat na yan eh. Medyo hindi ka nahihirapan magbasa na ng English eh. Ano ba? And sorry sa mga parents na may mga nag-aaral na elementary at hindi ko po nilalahat. Sana naman po wag lahat iasa sa teacher ang pagtuturo. Lahat. May obligation din po mga parents para matuto ang mga bata. Hindi kasi mabasa na maayos eh. Unahin ang pag-aaral, wag puro lakwatsa, barkada o gimmick. Alam mo nung kahit na masyadong busy ang mga magulang ko nun, yung nanay ko is still, hindi naman perfecto ang nanay ko, pero perfecto yung para sa akin. Mami. Pero naalala ko nun, bago ako matulog nun, hindi muna ako patutulugin ng nanay ko hanggat di ako nakakapag-count ng 1 to 10. Yun naman na naalala ko sa nanay ko nun. At least kahit pa paano yung nanay ko nag-e-effort sa akin na na turuan ako ng kahit mga ganong kasimpleng bagay. Kasi yun eh, bago ako matulog nun, minsan binabasahan ako ng story. Pero bago ako matulog nun, hindi pwede matulog, hindi ako nakapag-count ng 1 to 10. Yun ang pinaka-early na natatandaan ko. Then nag-upgrade yon, kailangan makumpleto ko yung ABCD bago ako matulog. Naalala ko yon. Yung mga basic na ganon, para pag sinalang ka na sa school, hindi ka na aanga-anga. Kahit pa paano, medyo ka na, medyo may laban ka na. 'Di ba? Tapos ang naalala ko naman na sa tatay ko nung nabubuhay pa,
nung bata ako, pag nanonood ako ng Discovery Channel, ayaw na ayaw ng tatay ko na tinatanong siya eh. 'Di ba? Ang tinuro sa akin ng tatay ko, pag may hindi ka naiintindihan na word, dapat may dala-dala ka laging dictionary. Pag may hindi ka naiintindihan, tingnan mo agad sa dictionary na 'yon. Or alimbawa may sinabi doon sa Discovery Channel na term na yung ganon. Kung hindi sa dictionary, sa encyclopedia mo titingnan. 'Di ba? Ikaw yung bahalang mag-search. Ngayon kasi madali na Google lang eh. Kayo naman, yung mga bago ngayon, basta may marinig kayo na hindi nyo naintindihan, i-Google nyo. Lahat naman tayo, hindi naman natin alam ang lahat ng bagay eh. Pero nasa sa atin yun kung gagawa natin ng paraan. For example, simpleng, kahit sa cellphone nyo, mas madali na ang buhay ngayon. Pagdating sa mga ganyang bagay, kahit sa cellphone nyo, bakit yung cellphone ko hindi makapag-send ng message? 'Di ba? Or bakit walang signal yung cellphone ko? Hindi makasagap ng signal. Now, i-google mo, kahit sa YouTube meron, ano ba yung cellphone ko? Vivo, basta ganun, i-type mo. No signal. Lalabas naman yung tutorial kung paano eh. Kung paano, naka-airplane mode lang pala. Ito pala yung pipindutin yung icon na aeroplano. Oh. 'Di ba? Mas madali na ngayon. Hindi ko nga naiintindihan eh. Nung araw, 'di ba, kailangan mo pa mag-library. Kailangan mo pang isa-isahin yung dictionary para sa word na gusto mong malaman. Ngayon, itatype mo na nga lang eh. Or halimbawa, hindi mo may narinig kang may narinig kang word, ambiguous. Di ba? Yun ang narinig mong word, ambiguous. Ngayon, hindi mo alam ang spelling. Sa Google kasi, may feature na pwede mo pwede ka na mag-voice. For example, ito, tingnan natin kung gagana dito sa PC ko. Merong may microphone dyan nakalagay dito eh. Tingnan natin hindi connected yung mic eh. Dito sa cellphone na lang. Sa cellphone natin, ganyan din sa Google. Pupunta kayo sa Google. Para malaman nyo yung, dito kasi para madali, Kung makikita nyo dito sa Google, meron ditong ng mic. May mic dito. Pag pinindot nyo yung mic, ambiguous. Oh, 'di ba? Lalabas yung meaning ng ambiguous. A language open to more than one interpretation. Oh. Madali na ngayon. Pipindutin nyo lang yung mic. Sino ba si Jose Rizal? Pipindutin mo lang yung mic. Jose Rizal. Dahil lang Naka-turn off daw yung Anyway, you get my point, Bigla na lang nag-disable yung mic. May mga ganyan yung may mga ganyan yung cellphone nyo, yung sa Google, ito pag tinignan nyo sa cellphone, yung microphone na to, yan. 'Di ba? Ba't walang internet connection? Ewan ko dito sa akin, ba't ganun? Pag pinindot mo itong microphone na to, pwede mo sabihin yung sinesearch mo. Yun ang madali na dito. Pwede rin yung picture din, di ba? Search by image. Ano ba itong bagay na to? Pipicturean nyo lang, tapos i-upload nyo dito. Sasabihin na ng Google kung ano yan. Ganun nakadali ngayon. Di ba mga early 2000, di ba? Kailangan i-type mo pa yon. May mga limitations eh. Ano ba spelling nun? Hindi ko alam. Yung ambiguous. Kaya tuloy pag sinesearch mo yan, ibang result yung lumalabas. Ngayon, pwede mo nang sabihin eh. Or halimbawa, kahit yung itsura niya lang, pwede mo nang i-reverse image search kung ano yun eh. Madali na ngayon, hindi na katulad ng dati. Kaya i-take advantage nyo yon, mga kabataan ngayon.
na nasa inyong kamay na yung kadalian. Kung pagmamasdan ng mga At hindi na dapat kayo nahihirapan. Pero kabaliktaran yun nangyayari eh. 'Di ba? Now, final video reaction. Ano naman ito? Kaya hindi tayo nirespeto, Mima, dahil sa mga katulad mong baklang kanal, bading moments. Ano ba ito? Tutulog yung anak niya eh. Dede na nga. matulog ka na dyan! Ano na naman yan? Tutulog ka na. May mga bisita doon ka na sa Yung mga bisita, doon ka na sa kwarto mo. Huwag ka na dyan sa sala. Pumunta ka na sa kwarto mo! nasa sala. Doon ka na nakakaya sa mga bisita! Ano to? Tambay ito na inano niya? Pulgan. Sige na, Hindi niya kilala yung lalaki, no? sige na. Nasa sala. May mga bisita. May mga bisita, dali mo. Junior, ano ba? Pumunta ka na sa kwarto mo! Naiinis mo na naman ako! Wait, doon ka na sa kwarto mo. Ang ina mo mapagsalita mo, katulong ka lang. Ay, boss! Paano pag biglang sinaksakan yan? Ano, hate crime na naman? Ano ba? Sana nilulugar nila sa tama yung biruan na yan, ano? Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.